napakagandang balita ito ngayon dahil sa binalita sa UNTV, mainstream media ngayon, na ang WPS, ang karagatan dyan ay nilagyan na ng label ng Google mismo. Ang Google ang naglagay niyan ng label. Ibig sabihin ay recognized na tayo by the world, by the Google. Kaya yung sinabi ni Marcoleta noon na walang WPS, kahit tingnan daw sa mapa, wala. Ngayon, pag-search natin, pagtingin natin sa mapa, sa mga bagong mapa, nariyan na ang WPS. So anong masabi ni Marcoleta ngayon? Bakit ayaw ni Marcoleta na magiging atin ang WPS? Bakit hindi siya tutulong sa pag-claim nito? Well, mamaya atin yan pag-usapan. Atin muna balikan ang sinasabi ni Marcoleta noon, no? Siya hindi nakaalam nito. Narito si Marcoleta. There is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ayan, walang West Philippine Sea. Kung walang West Philippine Sea, anong tawag sa karagatan dyan? Na dyan tayo nangingisda, ang mga mangingisda natin. Yan ba ay China Sea? Ang China Sea ay naroon lang sa unahan. Itong malapit sa Palawan, yan ay Philippine Sea or West Philippine Sea. Nilagyan lang yan ng West eh. Pero karagatan yan, Economic Zone of the Philippines. Kaya nga meron na tayong Republic Act na nagsasabi na atin yan. Atin ang mga karagatan, kung ano ang meron sa continental shelf, sa baba nito, sa seabeds ay atin yan. Pati ang kahanginan, ang airspace ay atin. Yan, 200 nautical miles galing sa ating baybayin ay atin ang mga karagatan na yan, tinatawag na exclusive economic zone of the Philippines. Kaya ito ang new standard map ng Google ay meron ng pangalan na WPS or West Philippine Sea. Kaya naka-annex na yan, no? Naka-annex na sa ating soberenya ang economic zone na tinatawag na WPS. Yan, yung kulay blue, itong kulay blue ito ang ayan yung kinulayan ng blue, yan yung ating economic zone, exclusive economic zone, kasama na dyan ng WPS. Yung malapit sa Zambales at Palawan, within our exclusive economic zone. Kaya atin na yan, annex na yan, no? Annex na yan sa ating batas, sa ating Republic Act na pinirmahan ni PBBM at suportado ng United Nations Conventional Law of the Sea at suportado rin ng Amerika at ng iba pang mga karating bansa. Kaya walang magawa ang China dito. Didirahin muna nila tayo bago nila yan makuha, pero hindi nila makuha dahil nandyan ang Amerika. Ang Amerika ay nagbigay ng ironclad commitment sa Pilipinas. Kaya hindi nila magalaw. Sa tariff war pa nga, sa tariff lang tariff war na binigay ng Amerika, ay namulubi ang China ngayon. Meron akong mga nakasave na video na namulubi ang mga pabrika sa China dahil hindi nila na-deliver ang kanilang mga goods sa Amerika dahil napakamahal ng taripa. Kaya namulubi ang China ngayon. Taripa pa lang lalo na kapag gera na, kapag bakbaka na, lalong mamulubi. Okay, balik tayo sa ating video. The United States supports the Philippines' enactment of the Maritime Zones Act, signed into law by President Marcos on November 8, 2024. The Maritime Zones Act aligns Philippine domestic laws with the 1982 Law of the Sea Convention and the 2016 Arbitral Tribunal ruling. Ayan, so lahat ng mga ito na Republic Act ay sa tariff war pa nga, sa tariff lang tariff war na binigay ng Amerika, ay namulubi ang China ngayon. Meron akong mga nakasave na video na namulubi ang mga pabrika sa China dahil hindi nila na-deliver ang kanilang mga goods sa Amerika dahil napakamahal ng taripa.
Kaya namulubi ang China ngayon. Taripa pa lang ha. Lalo na kapag gera na. Kapag bakbaka na, lalong mamulubi. Okay, balik tayo sa ating video. The United States supports the Philippines' enactment of the Maritime Zones Act, signed into law by President Marcos on November 8, 2024. The Maritime Zones Act aligns Philippine domestic laws with the 1982 Law of the Sea Convention and the 2016 Arbitral Tribunal ruling. Ayan, so lahat ng mga ito na Republic Act ay in line with the UNCLOS Conventional Law of the Sea at arbitral ruling. Nanalo tayo sa ating pag-claim dyan kasi nga pasok siya sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng kahit anong bansa. Yan ang batas ng United Nations Convention Law of the Sea. Kahit sa Vietnam, 200 nautical miles galing sa baybayin ng Vietnam, sa kanila yan. Ganon din dapat ng China, 200 nautical miles lang ang kanilang dapat angkinin na exclusive economic zone. Yang layo-layo na ng narating nila eh. Hindi na 200 nautical miles, nasa ano na yata 600 nautical miles na ang layo-layo na nang na-claim nila ng karagatan. Okay, so itong mga Senate bill na ito, House Bill, Republic Act 2492 at 7819, nagsasabi lahat yan ng declaring maritime zones under jurisdiction of the Philippines, of the Republic of the Philippines. Ayan. So atin yan. Atin ang mga karagatan na yan. Kaya ipaglaban natin yan. Nagtaka lang ako kay Marcoleta, bakit ayaw niyang tumulong na makipaglaban na maangkin natin ng tunay o totoo itong WPS. Bagkus, sinabi niya na hindi atin eh. Katang-isip lang daw. Grabe, katang-isip pa yung ang dami-daming isda dyan. Nariyan pa yung deuterium at mga deposito ng langis na in the future kapag namina natin yan, tayo ang magiging next Saudi Arabia. Grabe, yayaman ng Pilipinas dahil dyan. Kaya pilit na inangkin ng China ang WPS kasi nariyan ang trilyonis barilis na mga deposito ng langis at deuterium. Alright, balik tayo sa video. This law defines the Philippines' internal waters, archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, and continental shelf in line with the convention. Right, so eto na. Eto na mga kababayan ang balita. Alright mga kababayan, so finally, eto na ang sinasabi kong balita galing sa UNTV. Ang napakagandang balita na ang Google mismo ang bagong Google Map ngayon, kapag mag-search tayo sa internet, ay mayroon ng label or label na nakalagay na West Philippine Sea. So ibig sabihin ay ang buong United Nations at the Asian nations, ang lahat ng nasyon sa sanlibutan ay recognize na ang karagatan na yan ay West Philippine Sea. Ibig sabihin atin yan, yan ang ating exclusive economic zone. Narito ang balita courtesy ng UNTV. Makikita na ngayon sa Google Maps ang label na West Philippine Sea. Ito ay patunay ng pagkilala ng mundo sa karapatan ng Pilipinas sa lugar ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ginamit ang terminong ito simula 2011 at opisyal na pinangalanan noong 2012 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino. Samantala, ikinatuwa naman ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang paglalagay ng Google Map ng West Philippine Sea. Ayon sa tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Francel Margaret Padilla, patunay ito ng pagkilala ng international community sa sovereign rights ng bansa. Ayan, so ayan, kinilala na ng international community. Ngayon si Marcoleta, isang Pilipino, isang congressman sa Pilipinas, ay ayaw maniwala na atin yan. Ayaw maniwala na mayroong WPS. Ano ba talaga, kuya? Kuya Rodante Marcoleta, ano ba talaga?
di ba? Kanino mo ibigay yan? Sa China? Kaya mga kababayan, isipin nyo, kung kayo'y bubuto sa tao na ito, kapag ito'y nanalo, baka mabura yung label dyan, yung nilagay ng Google, baka ipabura niya. Kasi ayaw talaga niya na maangkin ng Pilipinas ang WPS. Salungat yung kanyang salungat. Lahat ng mambabatas ay talagang gumagawa ng batas eh. Yung Republic Act, ang daming pumirma nun, di ba? Ang daming bumuto na atin talaga yan. Si Marcoleta, ayaw niya eh. Gusto niya, hindi atin yan. Ano ba talaga? Wala na tayong pangisdaan sa future. Pagdadami ang populasyon ng Pilipinas, saan pa tayo mangisda na karagatan? Inariyan sa WPS ang mga napakasarap na mga isda, mga bluefin, yellowfin, tuna. Nariyan, at hindi lang mga giant clams na mayroong giant pearls na milyon-milyon ang mga halaga ay nariyan sa WPS. At trilyonis barilis ng mga langis na deposito at deuterium. In the future, ang Pilipinas ang magiging next Saudi Arabia kapag namina ang mga yan na deposito na langis sa WPS. Kaya gano'n na lamang ang pagkumahog ng China na kukunin talaga yan by hook or by crook. Dahil sa nariyan din ang future ng China. Kasi ang China ngayon sa war of tariffs ni Donald Trump ay namulubi na eh. Bagsak ang ekonomiya, ang mga pabrika nagsara, napakaraming stock na hindi na-deliver sa Amerika kasi napakataas ng tariff. Nasa 130 na yata. 130% ang taripa ng mga produkto galing China. So ibig sabihin, napakamahal ng babayaran ng mga exporter ng galing China, ng mga Chinese businessmen. At ang kanilang, dahil sa mataas ang bayad nila ng taripa, ang kanilang profit or gain ay maliit na lamang at hindi na sila mabubuhay niyan. Kaya tariff war eh. Imbis ballistic missiles, tariff war ngayon ang gera between China and America. Okay, tapusin na natin ang video courtesy sa atin ng UNTV. Alinsunod sa 2016 arbitral ruling sa ilalim ng UNCLOS. Sinabi ng AFP mahalagang ambag ito sa malawak at totoong representasyon para sa kaalaman ng publiko. Ayon pa kay Padilla, natiling matatag ang AFP sa pagtupad ng kanilang tungkulin na protektahan at ipagtanggol ang ating teritoryo at pambansang interes. Ayan, so mapahiya na talaga ang China dyan sa pag-claim. Kasi kahit tingnan nila sa Google, ay may nakamarka na West Philippine Sea. Hindi naman tayong naglagay niyan. Ang naglagay niyan ay ang Google. Ang Google. Sino kayang nag-utos, no? Bakit nilagyan, di ba? Yan ang modernong map eh. Yan ang bagong map na ang karagatan dyan ay WPS talaga yan, West Philippine Sea.